Yan, hello guys. Kumusta na kayo? So ngayon ay pupunta uli kami, mamasyal uli kami, pero bago ng lahat ay kukumustahin muna natin si Sir Leaf sa kanyang naging experience sa ating unang araw ng pagbisita dito sa Vietnam. Yan, Sir Leaf, so far, sa mga pinuntahan mo, alin doon yung parang naging memorable sa'yo o ano ba yung parang na-impress ka sa mga pinuntahan natin? Kung natanda mo yung mga pangalan nila. Ah, sa mga pangalan dahil wala pa kaming tulog. Actually, ano naman, nakaka-enjoy naman sa kahit na walang tulog. Na-enjoy din naman namin yung foods kasi bago sa panlasa namin. At saka, hindi mo naramdaman yung pagod actually. Basta nakaka-enjoy lang, bago yung environment, bago yung mga kasama. Lalo na't may makakahalo kaming mga ibang kasama sa tour. So, ano yun, parang ano yung best experience. Kumbaga, yung best experience na yung na ngayong first day pa lang. So, saka siksik yung pinupuntahan. Napakarami. Ngayon, saan ba tayo pupunta sana? Parang coconut Coconut, boat. coconut boat. Yun. Oh, yun. So, yun. Panibago na naman hanggang 8 p.m. kami mamaya. So, wala pa rin tulog. Pero doon sa, napansin ko kasi Sir Leaf na parang yung batch kasi natin puro Pilipino at saka puro Pilipino talaga yung kasama natin sa bus. So, parang, di ba, parang nakakatuwa din na hindi lang pala tayo Pilipino. So, karamihan pala sa bumibisita dito sa Vietnam, panay Pilipino. So, nakakatuwa lang ng isipin na ang dami din pala natin mga kababayan na bumibisita dito sa mga ibang lugar tulad ng Vietnam at doon sa mga sa oo nga sa mga napuntahan mo, alin doon yung sa palagay mo parang tumatak sa isip mo na parang may something itong lugar na to na parang hindi mo siya makakalimutan kung meron man. So, dun sa location ng pagoda, tapos dun sa pinuntahan po natin, yung parang cliff na tanaw mo yung dagat, tapos nakikita mo lang yung mga wild monkey na pag-alagala lang. So, hindi pinakikilaman ng mga local, hindi pinakikilaman ng mga tourist. So, parang malaya lang sila, nakikita mo silang ganun. Hindi katulad sa ating puro mga nakahawla. Sa bagay, may mga ibang parte din ng Pilipinas na may mga ganong wild na nakikita mo na nakalaya lang. Pero dito kasi parang normal sila. Parang kahalubilo lang nila. Parang hindi nila pinapakialaman, hindi nila sinasaktan, yung ganon. Tapos, ang isa pang idadagdag ko doon, pwede kayo magbayad dito ng peso pag bibili kayo ng item. So, kino-convert na nila. So, parang ano pa nga, mas mura ng konti kasi yung cup na may Vietnam, ang halaga lang ay parang, minsan ano lang, 90 pesos. 90 pesos to 100 pesos. Sa atin yun, pag binili mo yung may tatak na Palawan, may tatak na Bulinaw, 150, 130, 170, ganun na siya. So yun, yun yung parang nakaka-repress na part. Nakikita mo yung dagat, tapos nakikita mo yung city, tapos nando kayo sa nature, kasama mo yung nature. So yun. Yan, mukhang nag-enjoy si Sir Leaf. Actually, isa sa nga yung nabanggit niya na medyo mura nga. Ano una sa sinasabi ng tour guide namin na mas maganda na wag kami bibili doon sa mga nasa labas. Pero napansin namin na kahit pala bumili ka doon sa labas, mura pa rin. Kasi sabi nga ni Sir Leaf, 90 pesos lang siya. Pero kung sa Pilipinas, baka 150 o 200 yung sombrero. Pero hindi pa rin kami bumili. At wala kasi kaming dong. Lalo na ako. Walang dong. Oo, mali. Dapat pala kahit papaano meron eh. So, yun guys muna so far. At naghihintay lang kami ng kasama namin. Ang call time namin 3 o'clock. Ang Pinoy nga naman talaga. Pag sinabing call time, extended ang oras natin. Ayan. So, see you guys sa susunod namin mga video.